Ito ay isang mundo kung saan umiiral ang mga mahika at halimaw. Maraming uri ng mahika. Ibinabahagi sa iba't ibang kategorya. Elemental na mahika, puting mahika at itim na mahika. Dimensional na mahika. Kahit na sa mundo, may mga uri ng mahika na hindi pa naitala. At ang mataas na paaralan ang kanilang lugar ng paggising sa mahika. Hala, bakit may tatlong batong paggising? Tama, bukod kina Zhao Hua at Ji Xiaoying, may pangatlo pa. Sino kaya yon? Baka yung si Li Shaijai mula sa Liuzong. Bago ang pagsusulit, hindi ba't nagyabang siya sa paaralan natin? Sabi niya tiyak na siya ang magiging number 1 sa buong lungsod. Sa huli, huwag nang banggitin si Zhao Hua. Kahit si Ji Xiaoying ay hindi nanalo. Baka siya ang nakakuha ng ikatlong pwesto sa buong lungsod. Aba, alam ko na kung sino siya. Si Deng Le, paano mangyayari yon? Kahit na ang pamilya Deng ay kilala sa Kongchen. Pero ang kanyang mga marka, hindi ba't mababa? Ay, ang sarap maging mayaman. Mga kaklase, welcome sa inyo. Kasabay nito, binabati ko rin kayo sa pagpasok sa high school. Simula ngayon, isa na kayong marangal na mago. Naniniwala akong marami sa inyo ay naghintay ng 9 na taon para sa sandaling ito. Naniniwala akong habang nag-aral kayo, alam niyo na kung ano ang kahulugan ng pagiging mago. Ang kahulugan ng pagiging mago ay ang pagprotekta sa ating tahanan, at ang pagprotekta sa mga mahal sa buhay. Ipagtanggol ang bansa, ipanatili ang soberanya. Kailangan natin ng mga mangkukulam. Dahil sa labas ng lungsod, maraming mga demonyo ang nakamasid sa atin. Kailangan natin ang kapangyarihan ng mahika. Kailangan natin ang proteksyon ng mga mangkukulam. Tawagin natin si, para ipakita sa mga kaklase ang paggising ng mahika, ang mga kaklase. Zhao Hua, Ji Xiaoyin at Deng Li. Kahit ikaw ay isang henyo o isang achiever, sa harap ng pera at kapangyarihan, ikaw ay magiging palamuti lang. Tingnan mo lang. Sa paggising na ito, ako pa rin ang maghahari. Ako ang magigising ng bihirang kidlat na elemento. Sa oras na yon, kahit ano pa ang magising mo, lahat ay mapapadapa sa ilalim ko. Ngayon na ang simula ng seremonya ng paggising. Kalmahin ang sarili, hilahin ang enerhiyang magic habang dumadaloy sa buong katawan. Gabayan ang magic upang buksan ang espiritual na mundo. Ang kulay lila ay para sa kulang na uri ng kidlat. Binato ko ang paron na ito. Ano ba itong aso? Sa wakas, ang swerte ay nagising sa isang napakabihirang uri ng kidlat. Diyos ko naman. Ito ang elementong pinakagusto kong magising. Wow, Deng Le, ang galing mo. Naging gising ka sa elementong kulog. Isang napakabihirang elementong kulog. Narinig ko na noong nakaraang taon, walang nakapaggising ng kulog. Higit pa dyan, hindi lang noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon pa nga wala rin. Deng Le, ikaw ang unang nakapasa sa 3 taon. Walang anuman. Marahil ito ay dahil lagi akong nagsusumikap mag-aral. At mag-ehersisyo ng maayos. O baka naman may kaunting swerte. Sana ay ma-realize nyo rin ang mga paboritong palabas niyo. Yan eh, bakit kaya wala pang galaw ang dalawang ito? Baka mabibigo na sila, no? Transparent, ito ay summoning system. Baka nagising ako sa summoning system dahil sa librong ito. Malapit na ang oras. Bumalik na tayo. Ah, nakabalik na. Hindi ko alam kung anong nagising kay Ji Xiaoyan. Bakit ang tahimik? Dark green, ito ay necromancy ng black magic. Akala ko sapat na ang aking summoning system. Hindi ko inasahan na mayroon pang isa. Ang unang sistema ay nagising sa necromancy. Huwag matakot. Ito ay necromancy. Isang napakarere at makapangyarihang uri ng mahika. Ito ay kinikilala ng estado at ng mundo bilang lehitimong mahika. Isang napakalakas na uri ng mahika. Kaya pala ay uri ng mga patay. Akala ko ay mga itim na ritual ng simbahan. Hindi ko inasahan na may sinuman na unang antas ay magigising sa ganitong uri. Sa buong bansa natin, wala pang 100 na mga mangkukulam ng patay. Grabe, sobrang hindi ka panipaniwala. Paano kung ikukumpara sa kuryente? Unang antas ng kuryente. Baka hindi kayang talunin ng mahika ng kuryente ang kahit isang patay. Hindi tama, anong klase ng pagkamulat ang nakuha ni Zhao Hua? Bakit walang reaksyon? Zhao Hua, ikaw na lang ang magsabi. O gusto mo bang ako na lang ang magsabi sa lahat? Wala namang espesyal. Nakamulat ako sa klase ng pagtawag. Dahil ang klase ng pagtawag ay malinaw. Kaya hindi ito nakita ng lahat. Grabe, seryoso ba to? Summoner type nga talaga. Pangalawa sa pinakaninanais na awakening sa buong mundo. Summoner type na mas mataas lang sa space type. Kumpara sa lightning type, ako. Mas gusto ko talagang magising bilang summoner. Ay grabe. Yung bituin mo. Ganito ang pagkuha ng bituin. Lanan.
Anong nangyari? Wala naman. Hua. Nakuha na ba ang unang bituin? Kakakakuha lang. Oh yi. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi ko na nga ba. Halika, halika, ibigay ang pera. Hua, anong balak mo sa bakasyon? Balak kong umuwi sa bayan. Jay Xiaoye, saan ka maglalaro sa bakasyon? Ano ang WeChat mo? Ano naman ang numero mo? Ding Pangzi, halos 1 taon na ang lumipas. Wala pa kayong 4 na tao sa Yaizong. Bakit hindi na lang kayo magpalit ng pangalan? Tawagin na lang namin Kong Chen Yaizong. Bakit ka nagmamalaki? 3 lang kami. Labanan kayo ng 4. Isang atake ko, tapos na kayo. May galit ba sina Deng Lei at Li Shiji? Hey, sabi na pwede ring magalit. Kamakailan lang, may isang paligsahan sa internet. Nahulaan kung sino ang pinakamabilis na makakapag-cast ng magic mula sa lungsod. Ang pinakamainit na 2 kandidato ay silang 2. Sa huli, nauna si Li Shiji kay Deng Lei ng isang gabi na makakapag-cast ng magic. Pagkatapos, direktang in-mention ni Li Shiji si Deng Lei sa Weibo. Walang isinulat, in-mention ka lang. Isipin mo ang ganitong walang salitang pang-i-insulto. Talagang nakamamatay kay Deng Lei. Si Deng Lei ba ay hindi ang pangunahing disipulo ng pamilya Deng? Dapat ay marami siyang yaman. Dapat hindi siya nahuli kay Li Shiji. Dapat ay nauna na si Deng Lei. Narinig ko na ang principal ng Liuzong ay nagpahiram ng salary controller kay Li Shiji. Sa huli, siya pa ang nakalampas sa huling sandali. Katulad ng mga bituin sa iyong scholarship na magic tool. Pareho silang gamit. Ang control device ay makakatulong sa iyong pagsasanay ng mga bituin para mas maging epektibo. Kaya sigurado kang makakalabas ka na ng mga kaluluwa gamit ang madilim na mahika. Di ba? Ay, hindi ba't yan ang kanilang pangunahing panlilim lang? Malakas na suporta ah. Yun isang walang kwentang tao. Anong silbi ng mag-aral ng mabuti? Hindi ba't kulang kayo ng isang tao? Hindi ba't ito ang tamang pagkakataon? Ay nako. Hindi ba siya marunong magpalabas ng mahika? 1 taon na ang lumipas ah. Hindi makakita, hindi makalaro. Ginagamit mo pang pananggalang, mas maliit pa siya sa akin. Matabakang patay, ano sinasabi mo? Huwag na silang pansinin. Hayaan mong sila na ang magpuno. Hahaha. Ikaw na tahimik, anong karapatan mong humingi ng paumanhin sa akin? Kung ayaw kong humingi ng paumanhin, ano magagawa mo, tahimik na tao? Huwag kang lumapit. Gumagamit ng mahika sa kalye para takutin ang iba. Akala mo ba walang makakapagpahinto sa'yo? Tao, buto ng balakang. Aba, ito ay antas 2 ng apoy na mahika. Alikabok ng apoy. Mahika na kayang mag-apoy ng mga buto kahit na hindi ito nasusunog. Sino ang gumawa nito? Chico. Si Denki ay nasa 2 taon na. Pangatlo sa klase. Bakit ang 3rd place? Tignan mo yung nasa unahan sa 1st year. Iba talaga. Pagkatapos ng 2 taon, hindi na pagsusulat ang simula ng pagsusulit, kundi pagsusulit sa mahika. Bilis ng pagpapalabas ng mahika. Antas ng mahika. Lakas ng mahika. Itong 3 ay talagang 3 tama na lumabas. Una, kolektahin ang mga patay. Pareho pa rin pang araw-araw na mga bagay. Nilakad ko ang pulang apoy ng mga ibon. Sabay-sabay matutulog kahit gaano pa ito kalalim ay hindi alintana. Ang laki ng iyong kapangyarihan. Mahika ng mga patay. Ipinagbabawal ng estado. Lahat ng mga salamangkero ay hindi pinapayagang gumamit ng mahika sa publiko. Hindi ka lang gumamit. Nagbanta ka pa sa iba. Akala mo ba dahil nagising ka sa kapangyarihan ng mga patay, ikaw na ang pinakamalakas? Pagdating sa paggamit ng mahika sa kalye, ang iyong mga hibla ng apoy ay nakakasira ng buto. Kung sakaling aksidenteng mapatama sa tao, ang resulta ay 3 bunto ng abo sa tabi mo. Gusto mo bang ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa krimen ng paglabag sa pampublikong kaligtasan? Ang isang batang masyadong matalim ang dila. Ngayon, hindi ka magpapakumbaba at magpapasensya sa aking pamangkin, hindi ka na umalis. Huwag ka nang umalis. Hehe. Dumating na si Principal Q. Magandang araw, Principal. Anong nangyayari? Bakit kayong lahat nakapila sa pintuan? Tapos na ang klase. Uwi na kayo. Huwag kalimutang balikan ang mga natutunan ngayon. At ang oras ng pagsusulat ng plano bukas. Mga kaklase, siguraduhin magamit ang oras ng plano bukas. Naiintindihan mo ba? Maganda yon. Ang paggamit ng necromancy ay napakaganda. Klaseng Jay Xiaoying. Hindi mo binigo ang mga inaasahan ng punong guro. Swerte nila, umalis na tayo. Nandito na si Little Wolf. Haha, ginoong alkalde. Nandito na ako. Kumusta kayong lahat? Ayos lang kami, ayos lang kami. Ngayon, ang Zhao Family Village ay ang pinakamalaking nayon sa Liu County.
Ang ganda, Xiao Tian. Tawagin mo ang lahat para magtipon. Bumalik na ang buong pamilya. Xiao Hua, nagising ka na rin. Magaling, hindi ka nagkamali, anak ng maliit na lobo. Walang anak na tanga ang tigre. Nagising na si Xiao Hua. Anong sistema ang nagising? Sistema ng pagtawag. Sistema ng pagtawag si Ichao. Bakit ka ganyan, walang galang? Mabilis, umupo ka na. Ikaw ang henyo na mage na nagising sa sistema ng pagtawag. Hindi ako karapat-dapat sa titulong henyo. Ngunit ako nga ang nagising sa sistema ng pagtawag. Bakit ang sistemang ito ng pagtawag ay napakaastig? Lanan. Kaya ba't hindi mo rin maawakin ang isang sistema ng pagtawag? Si Zhao Hua ay mage. Masaya tayong lahat. Maaari kayong magkapatid na maglakad-lakad ng magkasama mamaya. Mag-usap-usap kayo para mapalapit ang loob. Si Zhao Hua rin. Dalhin mo ang iyong pinsan. Para hindi siya masyadong maligaw. Pero mas maganda kung pag-usapan muna natin ang tungkol sa lahat. Sige, ako na ang magsasalita muna. Pakiramdam ko may mga halimaw na lumalabas malapit sa bahay namin. Sabay mong sabihin, matagal na rin itong nangyayari. Tuwing gabi, late sa gabi. Palagi kong naririnig sa labas ng bahay. May mga kakaibang ingay. Tuwing lalabas ako para tingnan, wala namang tao. Sa bahay namin ganoon din. May mga ilang araw na nakakarinig din ako. Kamakalawa, naglabas ng anunsyo ang Hunters League ng barangay. Paingat po ang lahat hanggat maaari. Huwag munang lalabas. Wala akong narinig na ganitong problema. Muling nagreklamo ang mga residente sa akin. Pero dahil walang nasaktan, at walang nakakita ng mga halimaw o kababalaghan, kaya wala kaming magagawa. Dumating din ang mga tao mula sa Hunters Alliance para tumingin. At wala ring natagpo ang bakas ng mga demonyo. Mayroon bang panghanap ng mga demonyo si Itay? Alam mo ba kung ano yan? Tawag dyan ay panghanap ng mga demonyo. Ginagamit ito para hanapin ang mga bakas ng demonyo. Basta't may demonyo, liliwanag ang pulbos na yon. Mahal ang mga bagay ngayon. 400 yuan isang maliit na pakete. Hindi pa ito kumikislap. Kaya ba't ibig sabihin walang mga demonyo? Ibig sabihin, imposible namang may mga demonyo. Ang mga opisyal ay mga taong kayang lumipad at maglaho sa ere. Paano nila pinalampas ang isang demonyo? Sa tingin ko, nagkamali lang si Bajio ng pakinggan. Pero, isang nakarinig ng mali, dalawa pang nakarinig ng mali. Hindi ba't ang dami-daming tao ang nakarinig ng mali? Si Ichao tumulong. Si Xiao Hua maghanap. Matuto ng konti, umuwi na. Bakit ako pa ang pipiliin? Hehe, hahaha. Ah, ganito pala talaga. Alam ko na. Oh. Alam mo na. Sige, sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyayari? Tingnan nyo ito. Nakita ko ito sa damuhan sa bintana. Sa tingin ko, yun ang mga ingay na naririnig ninyo. Sa palagay ko, yun ang mga ingay na naririnig ng lahat. Siguro noon ay mas malapit sila sa isa't isa. Kaya naman, alam na ng mga nakakaalam. Ganito ang kahihinatnan ng hindi pagpayag sa ugnayang pisikal ng lalaki at babae. Nabuksan na ang lihim. Uwi na tayo, ha? Anong nangyari? Sobrang nakakadiri naman itong bagay na ito. Sa tingin ko, dapat palakasin ng punong bayan ang pamamahala. Ngayon, ang aming baryo na ang una sa Luay County. Sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang ugali. Yung bunso mo, mahilig magpasikat. Walang problema, ang mahalaga alam ng kapitan na magaling si Xiao Hua. Umuwi ka na, huwag kang masyadong lamigin. Anong nangyari? Nagsimula ang apoy na sumabog. Galit na tinamaan ng kulog. Hay, ano ito? Ano ito? Isa itong uod sa buhangin. Karaniwan silang naninirahan sa ilalim ng lupa. Lumalabas lang sila kapag naghahanap ng pagkain. Dahil naglalakad sila sa ilalim ng lupa. Kaya kahit gumamit ka pa ng pulbos panghahanap ng multo, hindi mo siya mahahanap. Ang ganitong uri ng uod sa buhangin ay walang paningin. Karamihan sa mga ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pagdama sa mga pagyanig ng lupa. Kaya't basta tayo'y nananatiling hindi gumagalaw, hindi nila tayo matutuklasan. Paano nyo naman nalaman na may ganitong bagay? Dahil napakalaki nito. Kaya kapag gumagalaw ito, nagiging malambot ang lupa. Sa mga lugar na dinaanan ng mga uod sa buhangin, ang lupa ay bumubukol. At saka, nakakasira ito sa ugat ng mga halaman. Sa tingin ko, nagtatago ito sa ilalim ng lupa tuwing araw. Sa gabi lang ito naglalabas ng galaw. Nung dumating ako, napansin ko na.
Malambot ang lupa dito. Kakatapos lang umulan ilang araw ang nakalipas. Dapat hindi ito ganito. At pati na rin ang mga bulaklak at damo sa paligid. Marami na ang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatuyo. Hindi ito karaniwan sa tag-init. Buti na lang andyan kayo. Buti na lang, Xiao Hua. Yung tunog na narinig ko sa bahay, ito rin ba? Baka pwede mong tingnan. Ganon din sa bahay namin. Tingnan mo na lang. At saka ang pamilya namin. Nais maging bahagi ng iyong buhay. Anak. Pagkatapos niyang bumangon kaninang umaga, nagtago siya sa kwarto para magmeditasyon. Malapit na, kaya niyang lumutang ngayon. Sa hindi nagtagal, dapat ay magigising na siya. Kumain na tayo, Linen. Mukhang tumaas ang iyong kakayahan, anak. Linen, malaya na ang magic mo. Siguro mga 3 hanggang 5 pang araw, okay na. Ang summoning system ni Xiao Hua ay iba sa iba pang magic system. Pinakamahalaga ang unang paggamit ng dimensional summon. Kung anong klase ng summon ang makukuha mo, malaking epekto sa hinaharap. Malaki ang epekto nito sa iyong landas. Kung magagamit mo ang dimensional summon, sabihin mo sa tatay mo kapag gagamitin mo na. Naghanda ako ng ilang bagay para sa iyo. Narito ang isang espiritu ng alipin. Hawakan ito sa iyong kamay habang ginagamit ang dimensional summon upang sumipsip. Kapag kulang ka sa mental na lakas, makakatulong ito upang punan ang iyong mental na lakas at maibsan ang pagod. Pagkatapos gamitin ang dimensional summon, ang iyong isip ay magiging anyo ni Yuriti na dumaan sa pintuan ng dimensyon, pumasok sa mundo ng pagtawag. At pagkatapos pumasok sa mundo ng pagtawag, naging isang espiritual na nilalang na kailangan bago maubos ang lakas ng isip, makipag-ugnayan at pumirma ng kasunduan sa nilalang na tinawag. Hanapin ang angkop na nilalang na tinawag. Kailangan makipag-ugnayan gamit ang sariling kaisipan, sa ilalim ng kasunduan na parehong sinasang-ayunan. Matapos makumpleto ang kontrata, ang kaisipan ay babalik sa totoong mundo. Ang mga nilalang na tinawag ay susunod sa kanilang Panginoon pabalik sa totoong mundo. Ang katawan na may itim at puting mga tuldok. Isang metrong taas na puting braso na parang kutsilyo ang katangian. Ito ang pinaka-prefer na nilalang na tinawag. Kung hindi ito matagpuan, ang mga mandaragit na mantis, bulong ng buwang ng lobo at pating, magandang mga itim na baboy na may bakal. Bakit hindi pa tayo nakapasok sa lugar ng pagtawag? Bakit parang may amoy ng damo? Hindi tama. Bakit may hangin? Talagang nag-activate ako ng dimensional summoning magic. Ibig sabihin, nandito tayo sa lugar ng pagtawag. Ngunit bakit parang hindi tama ang sinasabi ng libro tungkol sa pag-alis ng kaluluwa? Hindi ba't ang sinasabi sa librong iyon ay peke? Nagsaliksik ako. Karamihan sa mga summoner na mage, sa unang pagkakataon na gumagamit ng dimensional summoning, ay mapupunta sa disyerto ng summoning realm. Kulang sa kapangyarihan, tahimik at walang buhay. Ang pinakamahalaga ay ang mga antas ng mga nilalang na tinawag doon ay medyo mababa. Karamihan ay antas ng alipin. Mas malakas ang espiritu ng isang salamangkero. Mas makakapunta siya sa mas malalakas na lugar ng pagtawag. Ito ba ay isang disyerto o oasis? Swerte ko naman. Nakarating ako sa isang oasis. O, isang mantis. Subukan. Subukan. Uy, bumblebee. Subukan, dinen. Isang aso, subukan. Ay, isang pusa. Isang maliit. Ibon, manok, bebe, gansa, isda, ahas, hipon. Turtle, umasa ka ba? Nagkakamali ka ba? Bakit hindi nila ako pinapansin? Hindi kaya ganito kababa ang lakas ko? Bakit kahit isang palaka lang hindi sumagot? Dahil mas mataas ang antas ng kanilang dugo kaysa sayo. Haha, bakit may tao? Bakit kapag tinawag na face, hindi pwedeng tao? Pero, hindi ako tao. Baka isa akong multo. Dumating ka ba dito sa pamamagitan ng dimensional summoning? Gusto mo bang tulungan kita na maghanap ng dimensional summon beast? Ayos lang, salamat. Susubukan ko na lang mag-isa. Iyan ay isang sun-eating turtle lang. Buhay na nilalang na may elemento ng apoy. Kapag kumakain ng araw, medyo mainitin ang ulo, mag-ingat ka. Kung ikaw ay isang mid-level na mangkukulam,
May konting-konting posibilidad na makipag-ugnayan sa isang nilalang. Pero sa beginner level, halos impossible yon, haha. Yan ay si Lanvery. Yan ay isang malaking buhaya na panglupa. Araw, buwan, lobo, pusa ng gabi. Yung isa Yung isa ay karaniwang usa. Hindi nakakatanggap ng tawag na isip. Itong magandang ginang. Hindi ko alam kung may mas mababang lahi dito. Naangkop para sa aking kontratang alaga. Maaari mo akong tawaging Fengling. At Fengling, hindi mo alam. Kung merong sumasalamin sa akin na alagad ng kontrata dito. Ako si Xiao Zhaohua, bagong salta rito. Sana ay matulungan mo akong makakita ng tamang daan. Nakita mo na rin. Dito ay maraming mahuhusay na tao. Dito kahit isang baboy ay kayang magtagumpay at lumampas sa karaniwan. At saka, malawak ang lugar dito. Ayon sa iyong bilis. Kahit na tumakbo ka ng mabilis, hindi ka makakalabas dito. Totoo ba? Totoo yun. Ako si Fengling, ang aking salita ay tiyak. Ang mga karaniwang nilalang dito, hindi mo kayang makipagkontrata. Dahil ang kanilang lahi ay na-purify at na-activate na. Pero ang mga bagong silang ay isang exception lang. At swerte naman na. May hawak akong isa. Pasok ka, dito ako nakatira. Ito ang berde ng wood. Ang hibla na nilalabas niya ay sobrang matibay. Ito ang pinakamababang uri ng demonyo. Hindi pa masama, ha? Ito ay birding wood. Ngunit ito ay hindi birding wood. Hindi ito birding wood. Ito ay isang espiritu ng wind chime na wood. Isang uri ng espiritu ng hangin. Ano ang lahi ng mga espiritu? Bakit hindi ko ito narinig? Sa iyong kasalukuyang antas ng pagsasanay, walang silbi ang malaman ang lahat ng ito. Walang lahi ng mga engkanto sa inyong mundo. Nasa mundo ng pagtawag lang ito. Si At Fengling ay engkanto. Ako ay isang adult na hangin na engkanto. Ngunit, hindi lahat ng engkanto ay nagiging katulad ko kapag sila ay nagkaedad. Kumakain siya ng magic energy. Sa totoo lang, ito ay enerhiya ng hangin. Binigyan mo siya ng mga bagay na kailangan niya para lumago. Si Fengling Ken ay lumalaban para sa iyo. Ito ay patas. Sabi ni Fengling, nandito siya para maghanap ng pansamantalang manggagawa. Hindi ko tiyak na maibibigay ang mga bagay na kailangan ni Fengling Ken. Kaya, ang pipirmahan mo ay hindi kontrata ng dimensional na pagtawag, kundi kontrata ng buhay at kamatayan. Pasensya na sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Hindi ko maaring ipagkatiwala ang buhay ko sa iba. Akala mo ba ito ay kasunduan ng pagkaalipin? Panginoon at alipin. Hindi ba't ganoon? Kasunduan ng pagtawag. Walang kasunduan ng Panginoon at alipin. Kailangan mo lang maunawaan. Sa mga kritikal na sandali, makakatulong sa iyo ang kontratang ito. Impossible ito. Babalik ako sa susunod. Kahit na hindi ko makuha ang magandang dimensional summon beast, hindi ko maaring pirmahan ang ganitong kontrata para sa sarili ko. Pasensya na. Hindi ka pa rin kampante sa ganito. Basta't handa kang pumirma ng kontratang buhay at kamatayan. Lahat ng laban para sa iyo ang gagawin ng wind chime residue. Hindi siya magpapabaya sa paglaki niya. Kung ang lakas mo na, kailangan mo pa rin ako. May mga bagay na wala sa mundo ng mga sumon. Halimbawa, ang magic na pang-sumon. At pati na ang espiritu sa iyong kamay. At basta nandito ako. Hindi ka kailangang mag-alala, delikado ang wind chime residue. Mas mabuti pang sabihin na nag-aalala ako sa iyo. Akala mo ba walang laban si Fengling? Yan, hindi ba? Yung mga insekto na nilalabas niya ay hindi natatakot sa apoy o sa kutsilyo. Isang mahusay na kakayahan sa pagkontrol. Sige na, panalo ka, hahaha. Sa ganitong paraan ako'y sumasaksi. Kayo at ako sa hirap at ginhawa. Gamitin mo ang malamig na hangin para ipantay ang lahat ng kaaway ko. Gagamitin ko ang mundo para tulungan kang masira ang balanghay. Nangangako na magiging kasunduan. May pangalan ba siya? Mayroon hangin na natira. Ang dali naman. Hindi maganda, malapit na ang oras. Ano ang dapat kong pakainin kay hangin na natira? Ang mga dahon ng puno ay pakainin ang espiritu ng alipin sa iyong kamay. Pakainin ito ng espiritu ng hangin isang beses sa isang buwan. Pagkatapos ng 3 o 4 na beses na pagpapakain, makakapasok na ito sa estado ng pagtulog. Para sa iyong kaligtasan. Mas mabuti pang huwag mong sabihin ito kanino man. Maaari bang bawiin? Ang wind bell na nasa yugto ng paglago ay may napakalakas na kapangyarihan sa atake. Madali nitong mapapatay ang mga halimaw na nasa antas ng mandirigma.
Ang apo ng aking kapatid na babae ay nakatali na sa kapatid. Kung may pagkain ako, tiyak na may pagkain din siya. Kahit na wala akong makain, uunahin ko pa rin siyang pakainin. Dapat ay bilisan mo ang pagiging mandirigma mo. Hayaan mong makita ko kung ano pang lakas meron ka. Ganito mo ibinigay ang espiritu ng hangin na pinangalagaan mo ng libu-libong taon sa isang tao. Matapos ipanganak, ang silkworm ay nananatili sa kanyang kokoon. Kahit anong paraan ng pagbibigay ng enerhiya, hindi ito lalabas mula sa loob. Pero ngayon, ang baliw na silkworm ay nakalusot. Ang taong ito ay nakatawid sa barrier at nakarating dito. At alam nating pareho na walang sinuman ang pwedeng makapasok sa isla na ito. Pero nakapasok siya. Kung ang tao ay nakipag-ugnayan sa isang mage at pumirma sa isang kasunduan ng buhay at kamatayan, mawawala sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng buhay. Ngunit talagang nagtagumpay siyang bumangon sa gitna ng gabi. Hindi mo ba ito nakikita na kawili-wili? Hindi niya alam na ang walang katapusang damuhan ay talagang isang pulo. Hindi rin niya alam na sa tawag ng mga dimensyon, mayroong isang lugar na puno ng libu-libong nakatayong bundok na malapit sa pagbuo ng isang napakataas na tor. 10,000 paa na espiritu. Tanging ang mga alamat na mataas na antas ng mga tagapagpatawag, ang gumagamit ng mataas na antas ng mahika, ay may tiyak na pagkakataon na kumonekta sa lugar ng mga tagapagpatawag, na tinatawag ng mga tagapagpatawag ng tao, na tor ng espiritu, na tinitirhan ng walang katapusang misteryoso at makapangyarihang mga nilalang. Sila ang may kontrol sa pinakamataas na kapangyarihan ng mahika. Sa itaas ng templo ng 1,000 paa, may isang hindi nakikita na hindi naitala sa mundo ng tao, na hindi pa natutuklasan na puk sa himpapawid. Tanging sa ganap na pagkontrol sa kapangyarihan ng elemento, maabot ang pinakamataas na antas ng elemento, ay makikita ang puk na ito, at ang kasunduan ng buhay at kamatayan, ay hindi isang kasunduan ng makabagong uri ng pagtawag ng mahika, kundi ito ay isang sinaunang kasunduan na nawala na sa panahon, na naglalaman ng mga misteryo ng sinaunang panahon. Ano sa tingin mo ang unang nilalang na tatawagin ng batang iyon? Ano ang makukuha niya sa pagtawag? Kamakailan lang, tinanong kanya tungkol sa mga paghihiganting mantis, di ba? Siguro iyon na ang paghihiganting mantis. Sa kanyang lakas ng isip, kung matuklasan lang ang paghihiganti ng mantis, hindi na magiging problema. Kung makakita tayo ng mas malakas na void mantis, karapat dapat itong alagaan. Tama ang oras. Halos mauubos na rin ang espiritu nito. Bumalik na ako. Anak, ilabas mo na siya. Kapag naubos na ang iyong magic sa pagtawag, natural na babalik ito. Ito ay isang green silkworm. Bakit ka pumunta sa labas para manghuli ng insekto? Napakasalimuot niyan. Huwag na itong gawin muli. Ito ang aking dimensional na alagang hayop. Itong green silkworm. Hindi ito pangkaraniwang berde na wood. Ito ay mutant. Malakas, astig, at sobrang galing. Walang problema, ano namang nangyari sa berde na wood. Kahit ang berde na wood ay pwedeng mag-evolve into isang super insect king. Ang summon beast ng anak ko ay pinakamalakas. Walang problema, hintayin mo na lang na matapos ang iyong kontrata. Bibili ang summon beast na tatay mo ng isang baby na azure white dragon para sa'yo. Walang kapantay sa lahat ng dako. Tanging ako lamang ang nangingibabaw. Pamilya ng mga Victoria sa Inglaterra. Hindi ba't naglabas sila ng alaga na dragon? Bumili ako ng isa para sa'yo. Pareho silang kahanga-hanga. May problema ang mga dragon sa Victoria. Palitan mo na lang o kaya ay pumunta ka mismo para hulihin ito. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ang sarili ko. Matibay siya, tignan nyo. Anong nagyayari sa tindahan nyo? Para bang bingi yung empleyado nyo? Tanungin nyo siya, puro ngiti lang ang alam. Umiti ka pa dyan ang tanga mo. Isa ka ng wizard na kayang maglabas ng magic. Hindi mo na kailangang magtiis ng ganito. Isang tasa ng espresso. Isang piraso ng cheese cookie. Kaya mo bang mangolekta ng mga pira-pirasong kaluluwa at mga espiritu gamit ang iyong kasalukuyang necromancy? Gusto ba ng taong ito ng level 2 necromancy? Balak kong sumali sa City Monster Hunting Team para mangolekta ng ilang bagay. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Ang ganda. Naghahanap ang Wild Hunter Guild ng mga kasapi. Kailangan ng antas ng kasanayan na level 2 pataas. Isang tao na may water element level 3. Gantimpala sa pagpasok 100,000. Magandang gabi, Kapitan. Ikaw pa rin ang kapitan ng City Monster Hunting Team. Kumusta? Ang pangalan ko ay Zhao Hua. Ang magic system ko ay summoning. Gravy summoning type. Ikaw yung kakaibang halimaw na katulad ni squad leader. Yung genius sa isang klase. Isang uri ng multo. Isang summoning type. Anong kombinasyong ito? Kahit papaano, Jisho yan, nandito ka pa rin. Kahit na ilang araw na ang nakalipas, naitakda na rin na ikaw ang magiging squad leader. Ako ang leader. Ngayon ay may nangyaring problema. Sana matulungan mo kami. Sasama na rin ako. Siguro makakatulong ako ng kaunti.
Isang bagong gising na mago. Akala niya kaya niyang labanan ang mga demonyo. Umalis ka, ito ay. Kamakailan, ang mga insekto sa bundok ng Fenyunling ay umatake mula sa lungsod. Dapat ay narinig niyo na ito. May mga tao na nakakita ng mga bakas ng demonyo sa lugar ng Kinyon. At ang mga bakas na ipinadala ng pulis sa lugar ay pinaniniwalaang mula sa apoy na wod. Ito ay dahil sa labanan ilang araw na ang nakalipas. Dahil dito, nakapasok ang isang apoy na wod. Ilan sa tingin ko ay kahit nakaraniwan ay may mga detektor ng mga demonyo sa seguridad. Pero kapag nagkakaroon ng digmaan, masyadong marami ang mga demonyo. Magsasara ang mga detektor. Noong panahong iyon, talagang madaling makalampas ang iba. Ira the way, anong kurso ka? Dapat ikaw ay isang mage, di ba? Lionel, ang aking magic system ay summoning system. Hindi ko akalain na ikaw ang katumbas ni Jay Xiaoyan sa talino, isa pang henyo. Isa pang henyo. Nagagamit mo na ba ang dimensional na mahika ng pagtawag? Kamakailan lang natapos ko ang kontrol sa bagong multo. Maaari na akong gumamit ng mahika na level 1 sa pagtawag. Dimensional na pagtawag. Ano ang iyong dimensional na nilalang na tinatawag? Kung sakaling mag-away tayo, baka kailangan nating mag-cooperate. Ako ay isang level 3 fire mage. Ang pangalan ko ay Jinyuan. Sa ibang sasakyan ng squad leader, ang co-driver ay si Dao. Si Nan Junsu, level 2 water mage beginner. Ang magandang babae sa likod ay si Wen Yu Guang, isang level 3 mage. Ang wind mage na nauna ay si Guan Zhenbo, beginner level 2. Ang aking summon creature sa dimension ay isang birding silkworm. Pwede bang maging kalmado ka naman? Masyadong delikado yan, hindi ba? Batay sa mga bakas sa lupa at sa antas ng pagkasunog, malamang ay isang lupaing apoy na insekto. Natutunaw na ang mga batong daanan. Nakalikas ba ang mga residente sa paligid? Nakapaghanda na sila ng evakuasyon. Naka-lockdown na rin ang komunidad. Pero tungkol sa mga firefly na ito, alam mo na, Kapitan, mahirap nang hanapin at patayin sila. Mas mahirap ang mahuli ng buhay. Ako at si Dao Dao ang magkasama. Wen Yu, ikaw at si Guan Zhenbo ang magkasama. Jay Xiaoying, ikaw at si Zhao Hua ang magkasama. Lalo na si Zhao Hua at Ji Xiaoying. Nakita ninyo ang lupaing apoy. Huwag kayong padalos-dalos. Kailangan niyong ipaalam sa amin upang makapunta kami. Naintindihan mo ba, Zhao Hua? Ikaw ang may kakayahang magtawag. Hindi pa panahon para pag-usapan yan. Matapos ang bagay na ito, pwede pa kayong magpatuloy sa pakikipag-ugnayan. Maghanap kayo ni Zhao Hua ng hiwalay. Ang iyong alagang hayop ay isang berde na wood. Ang lupa na apoy ay nakakatuklas ng silk ng wood na berde. Kasama ka ni Jay Xiaoti, ikaw ay isang summoner na mage. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Sige na, tama na yan. Sa ngayon ay nasa yugto pa rin siya ng embryo, kaya't medyo maliit ang katawan. Ngunit may lakas pa rin ito. Hanging batinaw. Tara na, kahit na maliit ang tsansa dito. Kailangan pa rin nating suriin. Mukhang wala namang anuman dito. Sama-sama na tayo sa kanila. Jay Xiaoying, makipag-ugnayan ka sa kanila. Ako ang bahala sa kanya. Mag-ingat ka. Si Xiaoning, gamitin mo muna ang necromancy. Hawakan muna natin siya. Kung makakatakas siya, magkakaproblema tayo. Huwag kang mag-alala sa akin. Mayroon akong shield mold. At saka, ang aking berdeng wood ay iba sa karaniwang berdeng wood. Kung maganda ang pagkakasama, posibleng mahuli ito. Pamangkin. Gamitin ang sinulid ng pagsasara ng bundok para itali ang wood na iyon. Isang sinulid ay hindi sapat na lakas para itali ito. Qi Xiaoyin, pinasok mo ang mga kaluluwa para palibutan ang wood na iyon. Hindi mo na kailangang atakihin ito. Kailangan mo lang tumakbo palibot at umiikot dito. Iwasan mo ang apoy hanggat maaari. Lahat ng digmaan ay nangyayari sa taong iyon. Muling magpapakita sa mataas na plataforma. Hayaan ang madilim na araw.
Ito ay isang mutant na birding silkworm. Hindi matutunaw ang silkenong niyan. Hahaha. Magaling siya. Hahaha. Walang anuman. Hindi ba't dapat tayong maging masaya na magkasama tayong nahuli ang mga firefly? Hindi ba't ito'y dapat ipagdiwang? Nasaan ang mga firefly? Ayos lang ba kayong dalawa? Walang anuman. Hahaha. Talaga namang hindi nagkamali ang ating dalawang henyo sa Kongcheng. Nagawa nilang mahuli ang mga apoy na wood. At buhay pa ito. Ang galing. Wala namang masyado. Ang aking birding wood ay mutated. May magandang katangian ang kanyang seda sa paglaban sa apoy. At sadyang hindi matupok ng mga alitaptap. Kung tumaas pa ang temperatura, hindi na kaya. Kaya't hindi na nakapagtataka na ito ay isang mutanteng berde na wood. Pero kahit ano paman, kayong dalawa ang nakapagpigil sa alitaptap na ito. Hindi namin kailangang kunin ang papuring iyon. Dahil sa espesyal na paraan ng paghawak sa alitaptap. Kaya wala kang materyal. Pero bibigyan ka ng gobyerno ng malaking halaga. Bilang gantimpala. Ay. Walang anuman, Zhao Hua. Nasabi ko na. Kahit magtagumpay o mabigo. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko alintan kung saan talaga dapat ako nakaupo. Pinaghirapan kong umakyat sa level 3 para maupo sa posisyong iyon. Bakit siya hindi kailangang magsakripisyo at makuha ang mga bagay na hindi namin hinahangan? Bakit ikaw kailangang malaman mo? Kahit na ikaw ay isang mage, malaki pa rin ang paratang sa pagpaslang sa mage. Ang pag-aalis ng kakayahan ay maliit na bagay. Lalo na't ikaw ay nagbabalak na saktan ang henyo na si Cheng. Kapag ito ay nalantad, ang opinyon ng publiko ay magpapabagsak sa atin pareho. Ngayong gabi, ito na ang huli kong pagkakataon na tiisin ka. Kung may susunod pang pagkakataon, aking personal na hahawakan ka at isusumbong sa asosasyon ng mga mangkukulam. Dahil siya ay isang patay na sistema. Ako ay isang liwanag na sistema. Kaya siya ay umakyat ng isang antas. Kahit na malapit na siyang maging antas 2, mas mababa pa rin yon kaysa sa akin. Bakit kahit na nagtrabaho ako ng napakarami ay hindi ko pa rin makuha ang posisyon ng squad leader? Noong una, nangako ka sa akin. Basta't maging tao ako sa'yo. Papayagan mo akong makuha ang posisyon ng leader ng City Demon Hunting Team. Kung magbabago ka ng isip, hindi ko yon kayang desisyonan. Noong una, may balak ang leader na magkaroon ng isa pang City Demon Hunting Team. Sinunod ko na ang napagkasunduan at nakipag-ugnayan sa ibang mga leader. Para sila'y magmungkahi sa'yo bilang. Ngunit sino ang mag-aakalang biglang malalaman ng malaking leader? Na ang necromancy ni Jay Xiaohan ay malapit nang umabot sa ikalawang antas. Ibigay mo ang posisyon ng kapitan sa kanya. At kahit napatayin mo si Jay Xiaoyan, may isa pang Zhao Hua. Ang kanyang kakayahang magsumon ay malinaw na nakita mo ngayon. Dimensional na sumon ng mga mutated na demonyo. Ang antas ng pagpapahalaga ay tiyak na mas labis kaysa sa necromancy ni Jay Xiaoyan. At siya ay anak ni Zhao Lang. Sino ang may lakas na galawin siya, hindi siya makakaligtas sa gabing ito. Makinig ka sa akin. Magtiis ka pa ng 2 taon. Ang dalawang ito ay mga paborito ng langit. Uwi sila mula sa lungsod. Pupunta sila sa mas magagandang universidad. Hindi nila papansinin ang posisyong ito. Maniwala ka sa akin pagkatapos nilang umalis. Dapat talaga dito ang lugar mo, magtiis ka pa. Hindi ka balak magsumbong sa kanila. Nakarecord na tayo ng audio. Sapat na ang ebidensya. Huwag mong gawin yan, makakasama ka pa. Paano kung pumatay sila ng isa? Babalik sila para sa revansya. Hindi mo alam kung mauulit pa ang ganito at mapalad ka pa. Ganyan ka talaga. Laging sinisisi ang sarili sa lahat ng bagay. Sige na. Dahil ayaw mo nang magsumbong. Huwag na lang. Bumalik ka na para kunin ang bonus mo. Ngayon gabi, ikaw ang magtutustos ng merienda. Matagal ka na nagtatrabaho, halos kalahating taon na. Hindi pa pamilyar. Yitnan, hindi ako kumakain ng maanghang. 10,000 piso bawat isa. Hindi nakapagtataka. Bakit sobrang pinahahalagahan ni Wen Yu ang posisyon ng kapitan na ito? Mukhang mas marami pa ang makukuha ng kapitan na ito. Bakit ngayong gabi? Nagkasama kayong dalawa ni Zhao Hua para lutasin ang mga apoy na wood. Kung hindi kayo mga estudyante, balak ko sanang magdaos ng press conference upang pampublikong purihin kayong dalawa at ipakilala kayo sa media para tulungan silang magbigay ng suporta upang makakuha ng mas maraming pampublikong yaman. Bakit ka magre-resign? Iyan hindi siya karapat-dapat. Dapat naman ako ang mapili, di ba? Ikaw. Sa tingin ko, ang pinakamalaking kontribusyon ngayong gabi ay sa akin.
Ang sinulid ng aking maliit na berdeng uod ay hindi lang matibay, kundi kayang tiisin ang mataas na temperatura. Mas mahusay pa ang aking kontrol kaysa sa mga yelo. At ako ay isang summoner na uri ng demonyo. Mas malakas ako kumpara sa karaniwang wizard. Kaya mas malakas ako kaysa sa karaniwang mage. Talagang totoo. Sa iyong dimensyon, ang iyong mga summoned beast ay talagang maaaring maging leader ng grupo. Ngayon, ikaw ay aking nasasakupan. Mula ngayon, tayo na lang dalawa ang magiging grupo. Hindi mo na kailangang paghiwalayin ang leader at mga miyembro. Sapat na tayong dalawa. Jay Xiaoying, anong pangalan sa tingin mo ang bagay sa ating grupo? Paano ang pagtawag ng mga patay? Isang namatay, isang naipadala. Hindi pwede, palitan natin. Masyado pang bata ang dalawang ito. Mas mabuti pang si Zhao Hua ang sumama sa ating grupo. Pag-usapan na lang natin mamaya. Anong tingin mo? Kapitan ng panahon, kailangan naming pumasok sa kolehiyo. Hindi kami magtatagal dito sa lungsod. Kami ay mga henyo na salamangkero. Ikaw. Lenan, Zhao Hua. Ikaw at si Jay Xiaoyin. Talagang mga henyo na salamangkero mula sa lungsod. At saka, ang mga summoning at necromancy ay parehong malalakas na magic system sa simula. Ngayong gabi, pinatunayan nyo ang inyong lakas. May kakayahan kayong harapin ang mga demonyo na nagtatago sa lungsod. Sige na, Jay Xiaoyin. Tanggapin na lang ang iyong pagbibitiw. Mula ngayon, makakasama mo si Zhao Hua. Magsisilbi kayo sa City Demon Hunting Team. Nakaschedule pa rin ang mga chef tulad ng dati. Batay sa oras ng iyong pag-aaral. Ang liwanag na mahika ni Ate Wenyu ay talagang magaling. Kung magigising ang aking pangalawang sistema sa liwanag, dapat akong bumisita at humingi ng payo. Ano ang sikreto ni Ate Wenyu sa pagsasanay ng liwanag? Kuya, hindi mo naman kailangang gisingin ang tao ng higit sa 7, di ba? Naglaro ako ng laro hanggang hatinabi kagabi. Halos hindi ko na maipikit ang mga mata ko. Ang mga impormasyon na ibinigay kagabi, malaking tulong kaya't inanyayahan kita na uminom. Maaga na pasasalamat, maliit na bagay lang ito. Doon sa Kinyuan community, ang pagkakaroon ng mainit na tubig ay isa sa kanilang mga bentahe noon. Sa ganitong bagay, pwede namang mag-search online. Sabi nga, noong tinanong mo kung saan may pinagmumula ng init sa Kinyuan na komunidad. Para saan? Kagabi, nagkaroon ng mga kakaibang nilalang sa Kinyuan na komunidad. Nalaman mo na ba? Sabi ko na, baka nasa Kinyuan na komunidad ka kagabi. Lanan. Kagabi, kasama ko si Jay Xiaoying. Sa totoo lang, kami ang nakapag-ayos niyan. Kayo ang dalawang miyembro ng Urban Monster Hunter Team. Yenen, ganun na nga. Sige na. Narinig ko na kagabi sa Kinyuan community, may mga spark na nagliliyab. Nasa lahat ng lugar nagliliyab. Ano ba talaga ang mga engkanto o demonyo? Isang firefly. Kamakailan, nagkontrata ako ng Dimensional Summoning Beast. Kasama ang mga patay ni Jay Xiaoyi. At doon ko lang naayos. Kaya tinawag mo ako ng maaga ngayon. Para sa... Matapos ang nangyari kagabi, napagtanto ko, na ako at si Jay Xiaoyan ay may iba't ibang paraan sa pagkuha ng impormasyon. Kulang na kulang ka na talaga. Gusto kitang tulungan ng palihim. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng bayad. Walang problema sa 20% ng bayad. Pero may isa pang hihilingin ako sa iyo. Sige, sabihin mo na. Yung sobrang hindi na kailangang sabihin. Hehehe, hindi naman ito masyadong sobra. Ito ay tungkol sa pagpili sa pamamagitan ng pagsusulit. Maaari mo ba akong isama? Sige, maaari kitang tulungan. Pero tungkol kay Jay Xiaoyan, hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi niya alam kung ano ang 4%. Oye, salamat kapatid. Sa susunod, handa akong magpakasakit. Kahit sa bundok ng mga kutsilyo o dagat ng apoy. Sabihin mo lang. Maaari kong isaalang-alang. Hindi na, mas mabuting tanungin mo siya ng personal. Pero malamang natutulog pa siya ngayon. Yung 8 tao na napili mula sa bahay mo. May pagkakataon na makapunta sa Kongcheng Hot Springs, di ba? Ito ang layunin mo. Enad. Mayroon akong maliit na balita. Kung hindi ka komportable, pwede kang mag-wechat. Huwag kang lumapit sa akin, normal ang aking oryentasyon. Narinig ko na dahil sa iyo at kay Jay Xiaoyan. Mula sa lungsod, ang wizard ay naghanda ng karagdagang gantimpala para sa inyo. Basta't manalo kayo sa unang pwesto ng 4 na lungsod na liga. 4 na lungsod na pagsusulit. Nagsimula na ang libreng pagbuo ng koponan para sa kompetisyon. Ginoong Ji Xiaoyin, nakabuo na ang aming koponan ng pangalawa, pangatlo, at pang-4. Ito ang pinakamalakas na koponan sa buong Kongcheng ngayon. Basta't handa kang sumali sa amin. Kami na ang pangarap na koponan ng Kongcheng. Tiyak na magwawagi kami sa 4 na lungsod. At makakamit ang unang pwesto sa pagsusulit ng lahat. Si Zhao Hua ay isang inutil na. Hindi pa nga nakakapasa sa pagsusulit sa Summon Beast. At isa pang basura na Green Silkworm. Kasama ka sa grupo niya. Kasama pa si Lin mo na walang kwenta sa Ancestral Line. Sobrang sayang ang talento mo. May 3 mold na inihanda para sa akin sa bahay. At pati na rin si Wuzi at Si. Naghanda na kami ng isang panlaban na hulma. Basta manalo lang kayo. Hindi na kailangang ibalik ang hulma, ibibigay pa namin sa inyo. Kung sasali kayo, ganito rin ang tratong matatanggap niyo. Mas mataas pa nga.
Kayong mga lalaki, nakapalibot sa isang babae. Nanghihiya ba kayo? Yan isang lalaki na umaasa sa isang babae. Hindi ba siya nahihiya? Kamakailan lang, nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ng doktor, hindi maganda ang tiyan ko. Kailangan kong kumain ng mas malambot na pagkain. Gusto kong ipahinto muna ang trabaho sa Urban Demon Hunter Team. Mag-level up na si Xiaofeng. Pumasok na si Wine Bell sa leveling up phase. Magiging tulog siya. Hindi ko alam kung gaano katagal ako natulog. Kaya wala akong dimensional summon beast. Talagang wala akong kakayahang makipaglaban. Hindi ka naman umabot na sa level 3, di ba? Ang level 3 na magic ng Wangling ay Wangling Space, di ba? Ilang Wangling na ang kaya mong itago ngayon? Talagang umaasa na lang ako sa iba. Yenen, mukhang masama ang mangyayari sa pagkakataong ito. Kailangan kong sumali sa team battle. Walang summoner. Ang summoner ay nagbibiro lang. Aking mahal na pamangkin. Dapat kang magising agad. Huwag kang maingay, magigising na si Fengling Chan mamaya. Ano nangyari kay Fengling, pamangkin? Huwag kang magsalita. Makinig ka dahil masyado pang mababa ang iyong kakayahan. Wala akong paraan para makipag-usap sa iyo ng direkta. Ito ay isang naitalang audio. Ang sinasabi ko ngayon, dapat mong tandaan ng mabuti. Una, ang pagkabigo sa pag-akyat ng Wine Bell. Dahil dito, umabot ng ganito katagal. Bukas ay magigising ka na. Kahit na nabigo. Ngunit dahil sa mataas na lahi ni Feng Lingcan, hindi ito nagbago ng dugo. Kaya walang masyadong epekto. Wala kang dapat ipag-alala. Ngunit hindi na sayang ang pagsisikap. Sapat pa rin ang enerhiya na kailangan para sa pag-akyat. Ngayon, kailangan ni Feng Lingcan ng kaunting pampasigla. Hayaan siyang gumawa ng huling hakbang. Humanap ka ng pagkakataon. Maghanap ng ilang malalakas na demonyo. Hayaan siyang harapin ito ng mag-isa. Gamitin ang kanyang pagnanais na mabuhay upang pasiglahin ang kanyang potensyal. Mas mabuti kung maaga itong magagawa. Kung hindi, magiging mas mahirap ang kanyang pagtagos. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi rin makakapag-digest. At unti-unting mawala ng mabilis. Ang mga patay ay maituturing ding mga demonyo, di ba? Tama. Hayaan si Ji Xiaoyan na magpatawag ng maraming patay. Tapos, sabay-sabay nilang atakihin si Feng Lingcan, di ba? Kahit gaano pa kalakas si Feng Lingcan, hindi pa rin siya mananalo laban sa mga nabubulok na bangkay sa estado ng sanggol. Kahit na mahirap kontrolin ang mga patay. Pero mas mabuti na ito kaysa sa mga demonyo. Bawat pagkakataon ng nag-isang paglalakbay. Paulit-ulit na palaisipan. Hindi makakataka sa kapalaran. Nagtataka kung sino ang humihila sa mga kwerdas. Hindi mo ba naranasan ang kawalang pag-asa? Magpatuloy, hindi mo siya matutulungan. Tanging ganito lamang. Kaya niyang ganap na maipakita ang kanyang potensyal. Kung ikaw ay kikilos sa oras na ito, siya ay magkakaroon ng isang pag-asa. Sa hinaharap sa tuwing may mangyayari, mag-isip siya na ikaw ang darating upang iligtas siya. Baka na matibay na kalasag. Maari siyang hindi lumakas. Hindi rin siya kailangang lumipad. Hindi siya kailanman nagsabi na gusto niyang maging malakas. Ito ay isang pagnanais lamang natin. Dahil hindi niya nais na maging makapangyarihan. Gusto lang niyang manatili sa loob. Hayaan na lang natin siya. Ako na lang ang bahala sa kanyang proteksyon. Paano kung kumain tayo ng mga maliit na lobster? Gusto mo bang kumain doon palagi? Pero una, sabihin ko na muna. Kayo ang magpapaka-spicy. Ako naman ang kakain ng bawang na amoy. Itong tao ay kahawig mo. Lahat kayo ay hindi makapagpasya ng madiin. Kailangan nang tapusin ang kasunduan. Hayaan na lang natin. Kung ganun lang kasimple ang pagiging diwata. Kung hindi dahil sa Tower ng Thousand Foot Spirit, hindi sana ganito karami ang naglalakad-lakad. Walang mga nilalang na hindi makapagpapanibago. Grabe ang anghang nito. Sobrang anghang, talagang kaunti lang ba ito? Bakit ka naman ganito kamahilig sa maanghang, ikaw na isang demonyo? Mag-ingat ka sa pagkain ng ganyan, baka hindi ka makatulog mamaya. Kasi bukas, tayo ang unang magpe-perform. Huwag mong asahang tutulungan kita.
Wala akong kakayahang lumaban. Ipapakilala ko siya sa inyo. Siya ay Siksang Luo, ang pang-10 sa ranggo sa paaralan. Kumusta si Ji Xiaoyi? Ang pangalan ko ay Xiang Luo. Mas malapit sa liwanag ang kadiliman. Gusto kong maranasan ang isang makintab na mundo. Si Ji Xiaoying, ang nangungunang mag-aaral sa ranggo. Nasa ika-1-0 na pwesto si Xiang Luo. Nasa ika-271 na pwesto si Lin Mo. At ang espesyal na estudyanteng si Zhao Hua. Hindi ninyo alam. Narinig ko dati na si Xiang Luo ay sasali sa grupo ni Deng Le. Deng Le, nag-isip ka ng labis. Sige, papayagan niya ang isang light type na sumali. Kahit na hindi walang silbi ang ikalawang antas ng liwanag. Pero kumpara sa ibang sistema, sa laban, talagang malayo ang kalamangan. Mas malaki talaga ang diferensya. Mali ka, ha? Hindi, narinig ko na si Deng Le ay hinahabol si Xiang Luo. Kaya nga sinasabi na isasali niya si Xiang Luo. Parang sinasabi na gusto nilang manalo siya. At saka, si Deng Le at ang nanay niya pa ang nagsabing mananalo sila. Baka hindi mo pa nakita kung ano ang mga patay na espiritu. Noong unang taon sa mataas na paaralan, sa pintuan ng paaralan. Si Ji Xiao, nang lumabas ang iyong patay na espiritu. Si Deng Le, natatakot na halos umihi sa kanyang pantalon. Sa huli, kailangan pa ring umaksyon ng kanyang pinsan. Doon lang naayos. Narinig ko. Pagkatapos, si Deng Le ay nag-ayos pa ng ilang mesa ng walnut wine para kay Zhao Hua. Hindi naman siya nagrereklamo. Kung hindi, mapapabagsak pa ang abo. Hanggang sa puntos lang ng laban. Huwag makasakit ng tao. Kapag nagsabi ng surrender, tumigil na. Magandang laban, simula na. Anong nangyari sa principal? Wala naman. Talagang perpekto ang pagpapalabas ng mahika ni Ginoong Ji Xiaoying. Medyo nagulat ako. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Ji. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, nakapagpatawag na siya ng napakaraming mga patay. Talagang hindi madali. Narinig ko na si Ginoong Ji ay mula sa isang pamilyang solong magulang. Nakasama ang kanyang ina. Talagang mahirap makamit ang ganitong antas ng pagsasanay. Tiyak na maraming puwersa ang gustong makipagkontrata sa kanya. Narinig ko na nag-alok na ang pamilya Deng. Sinasabing ibibigay nila ang sapat na yaman para makapag-level up siya sa intermediate. Tungkol sa mga kondisyon, hindi ito inihayag. Ngunit marahil ay tinanggihan niya ito. Kung hindi, dapat siya ngayon ay kasama ni Deng Le at ang iba pa. Ano bang nangyari sa 3 level na necromancy ngayong taon? Isang halimaw ay sapat na, 2 pa. Iyan eh, ano kung pang-10? Ang liwanag ay isang basurang baliw na deform. Bumaba ka na, natitirang isang liwanag. Isang lupa at isang berdeng wood. Kaya natin manalo. Ibalik mo na yan. Kung hindi, magiging trending ka ulit ngayon. Sa tingin ko, malapit nang maging trending topic na ito. Masaya ako ngayon. Kasi nakita ko ang isang estudyante na medyo mahirap ang buhay. O kahit na masasabi mong mahirap talaga, napakalakas ng kanyang ipinapakita. Si Ginoong Ji Xiaoao ay sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at kasipagan. Patunay na ang mga mag-aaral ay hindi. Tanging sa suporta ng malaking pamilya makakakita ng liwanag. Sa sariling pagsisikap, maaari ring umabot sa tuktok. Kaya't inihayag ko ang isang espesyal na patakaran. Direktang papasok sa finals ang kuponan ni Ji Xiaoying. Kung may kuponan na hindi sang-ayon, maaaring humiling na hamunin sila. Kung matatalo sila, direktang makakapag-finals. At hindi sila maaaring tumanggi sa hamon. Ang guro ay nagising sa espiritu ng mga patay. Kami ay nagising lamang sa liwanag at tubig. Paano kung ikukumpara sa mga kaklase? Alam nyo ba, ang makapangyarihang mage ng liwanag ay makakapagpatawag ng espada ng paghuhukom na kasing taas ng gusali, na magwawasak sa milyon-milyong mga demonyo. Ang mage ng tubig ay isang galaw lamang. Ang tsunami na umaabot sa libu-libong metro ay magwawasak ng walang bakas. At talagang umiiral ito. Sa tingin nyo ba walang silbi ang ilaw at tubig? Ang ilaw ko ay kayang labanan ang kanyang mga patay. Ngunit hindi na ngayon. Sadyang hindi pa ako umakyat sa antas. Kapag natapos ko ang unang antas ng ebolusyon, mawawasak ko na ang mga masasamang patay na ito. Walisin ang mga halimaw at multo. Iyan ang malakas kong alon ng tubig ang tunay na lakas. Ano ba ang mga multo na yan? Pag natapos na ang aking malakas na alon ng tubig, walang makakaligtas sa kasamaan sa mundo. Matagal ng plano ni Principal Q ito.
Ayaw pa ngang makipag-team up sa akin. Natakot ako sa 15 multo na sinugod mo ngayon. Wasakin ang mga patakaran. Siguro wala nang magagawa ang ibang mga guro para tutulan ito. Maliban na lang sa paminsan-minsang pagiging tagalinis sa lungsod. Kaya wala na kaming magagawa. Kailangan na lang naming maghintay sa pagsusuri sa susunod na semestre. Nakalimutan mo na may outdoor na kurso. At sa pagkakataong ito, walang guro o manghuli sa paligid habang nagaganap ito. Kailangan talagang sanayin ang mga estudyante na harapin ang mga demonyo. Halos zero ang posibilidad na makatagpo ng mga mandirigma. Hindi natatakot kahit makatagpo ng mga demonyong katulong. Ngayon, hindi ba tayo nagpatay ng mga demonyo? Plano kong pumunta bukas sa Lixiang Street para bumili ng isang hulma. Gusto mo bang sumama? Uy, Xiaohua, bakit ka nandito? May kailangan akong ipahanap sa boss. Shenbo, pupunta ako para bumili ng mga panggiling. Unang tignan natin kung meron sa tindahan namin. Kung meron namang akma. Tingnan mo, wala namang masyadong maganda dito. Kung bibili ka, pumunta ka sa sentro. O kaya sa palengke ni Zhao. Doon mayroon pang ang ilan. May mga magagandang bagay din doon. Hindi sapat ang pera, Shenbo. Magpahinga na kayo, maglalakad-lakad kami ng mga kaibigan ko, batang ito. CJ, sabihin mo kung alin ang nagustuhan mo kay Shenbo. Kayo na ang bahala. Walang kasamang bilang dito. Kumusta, may nagustuhan ka ba? Lanan. Sa tingin ko, maganda itong aluminum foil device. Maaari itong magbigay ng kaunting paglipat. Kasama ng aking ground wave. Maaari tayong umiwas sa atake at mabilis na lumayo. Yanan, pinapagawa ko kay Shenbo na itabi ito para sa atin hanggang gabi. Kung walang angkop sa ibang lugar, babalik tayo para bumili. Hindi ba't ikaw ang henyo mula sa Kongsheng, si Xiaohua? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito ngayon? Hindi ko alam kung ano ang maitutulong ng maliit na tindahan na ito sa iyo. Wala akong balak bumili ng molde. Hindi ko alam kung anong magaganda ang meron kayo dito. Ay naku, saan ba naman makakapantay ang maliit na tindahan na ito sa tindahan ng mga mage ni Ginoong Zhao? Wala bang angkop na produkto sa tindahan ni Ginoong Zhao? Walang masama sa pagkakaroon ng maraming magagandang bagay. Saka na tayo mag-usap ng iba kapag may mayaalok kayong bagay na angkop para sa akin. Hoy, narinig ko na may grupo ng mga mangangaso na nakakita ng kakaibang buto ng yelo sa labas. Ito ay mula sa likod na bahagi. Ngayon, mayroong isang pansamantalang auction sa plaza ng department store. Buto ng yelo. Hindi ba't ito ay kasing lakas ng mga apoy na wood? Talaga bang may lumabas na kakaibang buto? Tara, tingnan natin. Ay, maari tayong gumawa ng hulma. Kung mayroon tayong angkop na material mula sa mga demonyo, mas mabuti kung ipapagawa ito sa isang panday ng hulma. Mukhang maganda ang swerte mo ngayon, kapatid na Mubay. Sa huling araw mo sa Yaodu, nakatagpo ka ng napakagandang material mula sa mga demonyo. At sakto namang ikaw ay may kakayahang ice type. Gagawa ng isang yelo na baluti para kay Mubay. Tiyak na magiging mas malakas siya. Ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Malapit na ang pag-akyat sa gitnang antas. Dengli. Zhaohua. Sino itong kasama ni Dengle? Ine, si Zhaohua. Ito si Mubay, ang pari mula sa makapangyarihang angkan ng mga mandirigma sa imperyo. Katulad ng mga ding sa aming mga demonyo na may lakas sa kulog. Sila ay kilala sa buong mundo. Sila ay mga kilalang makapangyarihang pamilya sa Mahika. Siya ang tinutukoy mong dating henyo. Ngayon, hindi na talaga ganoon kaimportante. Si Kuya Mubay ay kinatawan ng mga pari mula sa kabisera para makipag-usap sa amin tungkol sa kooperasyon. Si Mubay ay nasa antas 3 ng hukbo. Kapag natapos na ang taon, mataas ang magiging grado. Siguradong makakakuha siya ng isang bahagi ng cosmic dust. Isang mataas na antas na mid-level na mage. Ito. Gusto ko ang ice shell shoes, ako si Mubay. Maghanap ka ng iba. Kung hindi dahil kay Mufan na yon, nakuha ko na ang bahagi ng pamilya, na alikabok ng universo, at nakapag-level up na ako sa mid-level na wizard. Habang nandito ako kasama ang batang ito, na nag-aalaga ng isang sirang kakaibang buto, dahil ito ay isang auction. Siyempre, ang mataas na presyo ang mananalo. Sabi mo nga, di ba? Haha, Dengle kaibigan. Lumabas ako at hindi ko dala ang sapat na pera. Hindi ko alam kung pwedeng utangin mo ako, Dengle. Kakabili ko lang ng ilang hulma, Mubay. Hindi na masyadong marami ang natira kong pera. Pero pwedeng kitang utangan. 100,000, may 600,000. Dapat kayang-kaya nating maghabol. Mayaman. Kahit may pera ka, hindi mo naman ito gagastusin ng ganyan. Nakaayos na ang paggawa ng shield mold. Mamaya, bibilhin natin ang aluminum mold nilin mo. Ibibigay lang ang isang bahagi kay Shenbo. Pero itong shield mold, mukhang kailangan pang maghintay hanggang bakasyon para makuha ito.
Maganda, maganda. Pinakamaganda sa buong mundo. Guro, aalis na rin ako. Ako rin. Ang sama-sama nito. Hindi mo ako niloko. Umupo na tayong lahat. Yung hindi sasama. Pag dumating ang instructor at mag-utos ng pagtitipon, manatili lang sa silid-aralan. Si Dingle ay medyo kapakipakinabang. Maganda ang pagkakaisa ng kanilang klase 13. Ngunit nagulat ako na si Jin Xiaoyin ay nasa klase 2. Umalis din siya. Ang dami nila. Ano ang sitwasyon? Ulat, leader ng grupo. May 650 tao sa unang paaralan. Bilang ng umalis, 372 tao. 6 sa 400 tao. Bilang ng umalis, 369 tao. Dahil sa pagkawasak ng bocheng ng mga demonyo, naging mas takot ang mga bagong henerasyon ng mga mage sa buong bansa. Sa mga demonyo. Hindi lang sa Kongcheng ito. Ganito rin sa iba pang 10 lungsod ng mga demonyo. Dagdag pa sa nakaraang pambansang kompetisyon. Hindi maganda ang naging resulta ng ating bansa. Kaya nagdulot ito ng pagkatakot sa mga bagong henerasyon ng mga salamangkero. Umalis na ba ang anak ni Zhao Lang? Ang anak ni Kuya Zhao Lang, si Zhao Hua, ay ang patay na salamangkero na si Ji Zhaoyin. Si Deng Le ng pamilya Deng. May 6 na apoy na si Li Shiji na hindi pa umalis. Ayos lang, ibig sabihin may laban pa sila. Dapat bantayan ng mga taong iyon ang 4 na ito. Lalo na sina Zhao Hua at Ji Xiaoying. Sila ang dalawa. Sa tingin ko dapat bigyan ng pansin ang 2 ranggo na Earth Mage na si Wuze. Siya ang pinakamataas na ranggo sa aming grupo. Makatwiran na siya ang manguna. Anong masama sa pangatlo? Anong silbi ng lupa? Sa tingin ko, si Chen Chang mula sa apoy ang pinakaangkop na manguna. Malakas ang kanyang apoy. Kaya niyang makipaglaban sa mga demonyo. Hey, apoy. May isa pa tayong kasama. Bakit hindi ka pumili ng iba? Kailangan bang mas mataas ang ranggo ni Chen Tao? Hindi ba ayon sa ranggo yan? Sinuportahan ko si Wuze. Bakit hindi ka pumunta at pumili? May dagdag na puntos. Nakita mo na bang may summoner na umaabante? Nahanap mo na ba? Yenan, may 2 military mage. Isang nahulog sa likod at isa sa gilid. Medyo malayo pa. Parang ilang libong metro. Paano tayo akyat dito? Halos 70 degrees na yata. Walang magagawa, nandyan ang unang checkpoint. Dito na nagtatapos ang mapa. May mga gamit pangakyat sa loob ng bag. May isang piko na pwedeng panghila sa lupa. Unahin mong umuna ang mga wine type. Ang earth type naman sa likod. Yung iba nasa gitna. Hindi ka naman wine type o earth type. Siyempre gusto mong nasa gitna ka. Hoy, huwag masyadong makasarili sa buhay. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Ano ang halaga ng pagtawag? Dito ka lang nag-uutos. Hindi ka na unang tao o leader. Ang mga estudyanteng may kapangyarihang hangin ay nasa unahan. Gumamit ng wine staff para gumawa ng daan na may hangin. Para makatulong sa pag-akyat. Ang mga bagay na may kapangyarihang lupa ay nasa likuran. Gamit ang land wave para hilahin. May mga kaklase na hindi na kaya. Gamitin ang land wave para mabawasan ang kanilang pasanin. Pero kung mauubos ang magic energy, kapag nakasalubong ng mga halimaw, ano? Ang gagawin natin, hindi tayo kailangan. Diretsong akyat sa lugar ng record. Hintayin na lang na maubos ang magic energy bago magpahinga. Naghihintay sa pagbawi ng magic energy. Kahit na sakaling makatagpo ng mga halimaw. Hindi lalampas sa 2. Sa aming klase, 2 fire, 3 ice. Dagdag pa ang water defense at ang aking birding payong. Hindi mahirap talunin. Kahit na hindi man mapanalunan. Pwede pa rin naming mapigilan. Higit sa 2. Ang mga halimaw ay sabay-sabay na naglalabas sa zona ng seguridad. Hindi masyadong malamang. Sa tingin ko, hindi ganap na tama si Shkapon. Pero maaari ring tingnan ito. Mas maingat tayo. Ang mga kasamahan sa elementong hangin ay magpapalitan. Kapag nasa kalagitnaan na ng paggamit, magpapalit na sila. Tapos maghanap tayo ng lugar para magpahinga. Ang taong ito ay nakakainis. Hindi pa ito ganap na tama. Kailangan pang mag-refer. Sabihin mo na lang na nangungopya ka. Ang saya lang. Gawin natin ito ng sabay-sabay para lumayo tayo. Kung sakaling bumalik tayo sa bayan. Sa ibang klase pa rin sa lungsod. Ang saya siguro noon. Sa tingin ko hindi na kailangang magtabi pa ng kalahating magic energy. Pag naubos na ang magic energy, magpapahinga na tayo. Sa tingin ko hindi na tayo dapat mag-ingat ng sobra. Bilisan na natin. Gaano pa katagal bago makarating ang B-team sa unang checkpoint? Tinatayang 1/3 na ang nararating natin ngayon. Isa pa lang sa 2 bahagi hanggang kailan tayo akyat. Sobrang pagod na ako, magpahinga muna tayo bago umakyat. Dapat makarating tayo ngayong gabi. Kailangan pa bang umakyat, hindi ko na kaya. Tama, wala na tayong mana sa hangin. Mali, kalahati ng mga tao sa lupa ay wala na ring mana. Kung ganito ang mangyayari, baka hindi natin kayanin. Masyadong delikado ang mahulog. Narinig ko na maraming mga ngaso ang nahulog mula sa Windy Ridge. Namatay sila sa pagkakahulog, sobrang delikado iyon. Malapit na tayong mag-11-0. Marami na tayong naubos na lakas. Magpahinga ang lahat. Simulan na ang pagluluto. May mga instant na pagkain sa backpack. Maglagay ng tubig sa maliit na kawali na ito para mainit ang pagkain. Kailan ako dapat magpahinga? Bukas. Hindi ba masyadong mahaba yon? Mabilis tayong makabawi ng lakas. Hala, kayo pala ay isang grupo. Bakit kayo nandito? Ikaw ay mula sa 2 klase. Nakaabot ka na ba? Bakit ang bilis? Wala lang, mas mabilis lang ako.
Hindi ko nasasabihin, mauuna na ako. Kung hindi, kailangan nating habulin sila. Kung matatalo ang klase natin sa karaniwang klase, saan na ang ating dangal? Dapat siya yung may elementeng hangin. Ibinigay niya ang luggage sa ibang kaklase. Iniwan niya muna ang sarili para pumunta sa record point. Para mas mabilis nilang makuha ang tatlong klase. Siguro yun ang plano niya. Kaya dapat din tayong maghanap ng isang tao para mauna sa record point. O, naubos na ang aming elemental na enerhiya ng hangin. Pero hindi ba siya matatakot mag-isa? Yung mga sinasabi sa online na nakakatakot ang mga outdoor training courses. 10 sa 8 beses ay ginagamit lang para takutin ang mga estudyante. Paano magkakaroon ng panganib? Maliban sa aksidente na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Sa loob ng maraming taon, wala namang nangyaring ganito sa parehong lungsod. May ilang tao talagang takot na takot pero hindi naman natatakot. Tara, gisingin natin ang mga tao sa light department. Mag-ingat tayo sa kanila habang umaakyat tayo ngayon. Tara, katulad ng kahapon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natin kailangang gumastos ng lakas para maglakbay. Kapag naubos na ang kapangyarihan ng hangin at lupa, maari tayong magpahinga sa lugar. Pagdating ng 4:00 ng hapon, sabay-sabay tayong makararating sa tuktok ng talaan. Ito ay isang batong mahika. Totoo itong batong mahika. Meron din akong isa rito. Ang daming magic stone dito. Bawas 5 puntos ang mga lalabas sa grupo para kumuha ng magic stone. Bawas isa 0 puntos kung lalayo sa grupo ng higit sa 20 metro. Kapag umabot ng 50 metro, 0 points na lahat ng items. Buti na lang nakapag-ipon tayo ng lakas. Kung hindi, magiging mahirap at walang kapakinabangan tulad nila. Huwag masyadong maging masaya. Sila ay nasa ordinaryong klase lang. At kulang na sila ng isa 0 tao. Kalaban namin ay ang klase 13. Sila ang may pinakamaraming tao. At pinaka-advantage. Nasa unahan pa nga namin. Baka ang klase 13 ay nasa bandang 100 metro na sa taas na nila. Malamang nasa bandang 100 metro lang sa taas namin. Tama, nasa kabila ang record. Ang problema namin ngayon ay paano makatawid. Mingfeng, ikaw ay ako. Kami ang pinakamalakas sa malaking grupo. Baka subukan mo na. Ayoko niyan. Ang kabundukan na ito ay may lapad na 30 hanggang 40 metro. Hindi ka makakatalon yan. Huwag mong sabihin sa akin na kaya mo ang mga ahente sa pelikula na nagtatapon ng lubid sa puno at nakakabit ito sa puno ganung kagaling. Gumagamit ako ng lubid para sukatin ang distansya. Talon ako, ha? Bilisan mo, lahat ay nakatingin. Talagang tumalon ako. Hindi tumalon ay anak ng isang taksil. Tumalon ka, anak ng pagong. Talagang tumalon na ako. Sobrang gusto kong sipain siya pababa. May nakatali sa'yo na berdeng sinulid ng wood. Mataas ang lagkit at tibay ng sinulid ng berdeng wood. Ang bungee sa maliit na baywang ay gawa sa berdeng sinulid. Maaasahan mo yan. Oh, talaga ba? Ayos lang, ayos lang. Ako, tumalon ako. Pumunta ako. Nagtagumpay ako. Hahaha, nagtagumpay ako. Bilisan mo, itali mo na ang lubid. Marami na tayong nasayang na oras. Maaaring naunahan na tayo ng ibang klase. Sige, handa na tayo. Isa-isa tayong dumaan. Unahin ang mga kaklase sa wine system. Tapos, gamitin ang wine track para makatulong. Hindi na kailangang maging komplikado. Pahigpitin mo ang tali ni Lingfeng ng mas mataas. Mga 1 metro at 5 sentimetro. Nakabuhol kami sa taas na 4 na metro. Gamitin ang tela para dumaan. Dumaan ka na, dumaan ka na. Kayo muna ang mauna. Ako ang huli, gagamitan ko kayo ng sinulid bilang seguridad. Ang may lakas ng loob na tumalon ay may dagdag na isa 0 puntos. Ang tagapamahala ay may dagdag na isa 0 puntos. Parang tayo ang unang dumating. Kayo ang unang klase na nakarating. Unang punto ng record. Ipinasa ng unang nakarating na klase. Kaya't lahat kayo ay may dagdag na 2 puntos. Ang susunod na 5 puntos ng record ay para rin sa inyong klase. Kaya't lahat ay may dagdag na 12 puntos. Pagkatapos ay si Linfeng ay nasa lambak. Gamit ang kanyang wind magic. Bigyan ng dagdag na puntos ang mga kasama sa koponan. Dagdag na isa 0 puntos. Si Gao Zhengmiling ay tumawid sa Zuguang Yunling Lake. Pagkatapos ay ginamit ang tubig upang malutas ang vortex. Bawat isa ay makakakuha ng isa 0 puntos. Susunod na silin mo ay bawasan ng puntos. May bawas na puntos. Bawat isa na umalis sa formasyon upang mangolekta ng magic stone ay mababawasan ng puntos. 5 minuto na lumampas sa ikalawang antas o nakakuha ng higit sa 2 piraso, bawas isa 0 puntos. Yung mga mode ay nakakaboard. Huwag mag-isip na may bebenta ito. Bakit may bawas pa rin kahit peke? Kung lalayo sa grupo ng higit sa 50 metro, 0 puntos ang makukuha. Karaniwan, walang gabi. Walang nakatalagang gwardiya sa gabi. Lahat ay bawas ng 10 puntos. Walang klase. Habang tumatawid sa lawa ng Zuguang Yunling, Yenan, akala ko ang ikalawang klase ang mauuna. Siyempre, may apelyidong Xiao. Dapat hindi ganito kabagal si Wang Lin.